on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Today, before we proceed with the preaching of the Word of God, we will let our faith arise. Sino dito pumunta ka sa lugar na to, meron kang pinapanalangin? How many of you have a prayer request today? Taas kamay ng mga may pinapanalangin. And the Bible says, ano man ang panghawakan natin sa lupa, sa pangalan ni Jesus matutupad. You know, for the past weeks, I've been praying for my healing. And this song ministered to me a lot. Ang sabi doon, let faith arise. Let your faith arise. It doesn't mean na nag-a-attend ka ng church, every day you are full of faith. But today, God is telling you, whatever you are facing, kapatid, sa aming mga bisita, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hayaan mong pananampalataya mo tumibay sa Panginoon. And today, as we sing this song again, I want you to think about all the things that you are praying for. May it be finances. Sino dito nananalangin ng finances? Nananalangin ng kagalingan. Nananalangin pamilya mo makakilala kay Lord. Ngayon na mismo, i-claim natin. Why? Because God is faithful. As I count 1 to 3, we will just pray. We will just pray and pray and pray and believe God for a miracle today. Are you believing God for a miracle today? How many of you naniniwala ka ng miracle mo ngayon mismo matatanggap mo? As I count 1 to 3, every one of us, everybody of us, we will pray. 1, 2, and 3. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Sing, let faith arise. To raise your hand if you are praying for healing from God. Ikaw mismo o kamag-anak mo, may pinapanalangin kang kagalingan. We will pray and believe God. Amen. Oh Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, right now we activate our faith. Lord, we declare by your stripes, we are healed. And so we declare healing to be upon your people today. Let healing flow in the name of Jesus. Maging sa mga kamag-anak po naming may karamdaman, let your healing touch their lives, their bodies right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, if you are here, you are praying for financial breakthrough sa iyo at sa pamilya mo. Alam mong nangangailangan kayo ng milagro galing kay Lord sa finances. I want you to raise your hand and we will pray in the presence of God. There is freedom. Freedom from poverty in the name of Jesus. Lord, we declare your blessing to be upon your people today. Lord, every need will be met in Jesus' name. Bawat pangangailangan, Lord, ay katatagpuin niyo, Lord God, because you are our provider. In the name of Jesus. How many of you, meron ka ngayong pinapanalangin, kapamilya mo, gusto mong maligtas? Gusto mo makakilala kay Lord? I want you to raise your hand and we will believe God. Lord, in the name of Jesus, we declare salvation to be upon our families right now, God. Right now, open up their hearts, open up their minds in the name of Jesus. Let your salvation come upon every home that we represent in the name of Jesus. In the name of Jesus. And right now, I want you to raise your hand if you want to grow. Sa araw na to, gusto mong lumago pa kay Kristo. Lord, we come to you in great expectation today. Sa araw na ito, lalago po kami
Sa araw na to, matututo kami ng maraming bagay patungkol sa inyo. And Lord, we will never be the same again. Lord, we love you. We welcome your presence in this place. In Jesus' name. In Jesus' name, lahat ng naniniwala, sumigaw ng Amen. 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 Come on, let's give Jesus praise. Hallelujah. Yung mas malakas para sa Lord na tumutugon. Hallelujah. Amen. Before you sit down, manap ka ng 3 tao, kamayan mo ng pinakamahigpit na kamay, sabi mo sa kanya, may matindi kang miracle today. Amen. Good afternoon once again. Magandang hapon po sa ating lahat. Batiin mo ang katabi mo ng magandang ngiti. Magandang hapon sa'yo. Yung pinakamagandang ngiti sa kabila, sabi mo sa kanya, your smile is contagious. Amen. Alam niyo po, isang pinakamaganda na pwede nating gawin, every day is to smile. Pwede bang makakita ng magandang mga ngiti sa hapon na ito? Kahit may pinagdaraanan ka, ngiti ka lang. And pwede po bang makita ang kamay ng aming mga bisita? Pwede ba kayong tumayo? All our VIPs, first-timers. Gusto lang namin kayong palakpakan po natin mga bisita natin. Wow! Welcome po to Offer Christ Church. We are very glad that you are here. Maraming salamat. Yung mainit na Offer Christ Church, welcome para sa kanila. Woo! Alright, pwede na po kayong maupo. Marami pong salamat. And today, we will be studying the Word of God. Meron lamang akong 2 puntos sa hapong ito. At I entitled my preaching, Open Heavens. Somebody say, Open Heavens. Come on, say it louder. Open Heavens. Yung mas malakas, Open Heavens. Why we will believe God na lahat ng panalangin natin ay magpapabukas ng langit at diringgin ng Diyos yung mga prayer items natin. Sa likod, may makikita kayo dyang prayer wall. Sige, lingon kayo, lingon. Ayan, yung brown na yan, ang tawag dyan ay prayer wall. So any prayer item that you have, pwede nyo isulat sa maliit na papel. Huwag naman kayo magsusulat sa yellow pad para baka maubos na yung pwesto. Maliliit lang, tapos i-post nyo dyan. And then, we also encourage you, no? Hindi lang tayo magpa-post dyan. Pero pag napapadaan kayo dyan, tapos nagbabasa kayo, habang nagbabasa kayo, pinagpe-pray nyo. Okay ba yun? Mamaya, bisita kayo doon. Tapos meron ako nakikita 3 papel eh. Mga maaagap, mamaya pag-pray nyo, lapit kayo doon, you pray for them. So we believe, God, that this month talagang level up ang prayer natin, ang pananalangin natin. And, 2 puntos, the 2 things we need when we pray. Napakadali lang. Number 1, open word. And number 2, open ears. Ulitin natin. Number 1. Number 2. Again, number 1. Number 2. Unahin natin, open word. Naniniwala ba kayo that the word of God and prayer ay perfect match sa bawat isa? Sino dito nakakain ka na ng spaghetti na puro pasta lang, walang spaghetti sauce? Although may mga taong ganon, tama ba? Pero anong mas masarap? Yung pasta lang o yung may kasamang sauce? May kasamang sauce. As a matter of fact, iba sa atin, pag kumukuha ng sauce, ginagawang sinigang, yung pasta talaga namang ang daming ano. May nabalitaan nga ako before eh. Parang merong nangyari, magkakainan sa bahay nila Kuya Renz, merong handang spaghetti. Tapos, sila Kuya Francis, kakain na sila ng spaghetti. Tapos, nandun na sila sa table, nagulat sila, wala nang sauce. Ang meron na lang pasta. Tapos, paglingon nila doon sa isang kasama, umaapaw yung sauce. Tapos, ay, gusto niyo ba ng sauce? Akala ko ako lang may gusto ng sauce. Tapos, hindi na sila nakakain. And, hindi maganda ang isang spaghetti na walang sauce o walang pasta. Paano mo masasabing spaghetti ang isang spaghetti kung walang pasta? Sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang prayer mo, kulang na kulang din pag walang word of God. Basahin natin, ano ba ang word of God? Ang sabi sa Hebrews 4, verse 12,
For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. In Tagalog po, para mas maunawaan natin, ang salita daw ng Diyos, taas kamay na may mga dalang Bible. Taas mo yung Bible mo? Taas mo, sige, panatili pong nakataas. Okay. Di ba parang encyclopedia yung dala? Okay, Bible, good job. The Word of God, ang sabi dito, ay buhay. Buhay at makapangyarihan. So yung Bible mo pala, grabe, napakatindi ng pwedeng magawa niyan sa buhay mo. May tanong ako sa'yo ngayong kapatid. Do you want your prayer life to be alive? Do you want your prayer life to be powerful? Do you want your prayer life to be active? Then, have an open word. Plunge into the Word of God. Kung paanong perfect match ang dinuguan saan? Anong bagay sa dinuguan? Kung paanong perfect match ang pandesal saan? Kung paanong perfect match ang mangga saan? Bagoong. Yung iba, masarap din yung Gabi, iba imagine, bagoong, bibili ako mamaya. Lalo na yung bagoong, di ba yung sa mga labas ng school? Yung mga tuhog-tuhog, parang, madumi na, masarap pa. Talaga yun yung nagdadala. Parang, ang sarap, ang dumi-dumi. Ang sarap. Ano pa, mga perfect match? Kung paanong perfect match, nakatikim na ba kayo ng sumang latik? Alam niyo yung sumang latik? Yung parang square, rectangular siya, tapos nilalagyan ng suka, hindi. Nilalagyan ng yung parang coco jam. Tapos pag hiniwang, tapos nagme-melt yung coco jam na ganun sa suma. Tapos pag kinain mo, wow, satisfying. Sabi mo sa katabi mo, satisfying. Kapatid, ganun din ang word ng Lord at ang prayer. Di ba yung pandesal, kapag sinawsaw mo sa kape, although ako bawal ako sa kape, pero ang sarap. Yung pandesal na mainit, isasawsaw mong ganun sa kape. Tapos naiwanan mo doon, nakalimutan mo. Tapos pag binalikan mo, parang may mga bulak-bulak na doon sa kape mo. Ang sarap! Sabi mo sa katabi mo, ang sarap! Ang prayer life po natin, ganyan din pag sinasamahan natin ng word ni Lord. Kaya kapatid, sinasabi ko sa'yo, kung meron kang dapat pag-investan ng ipon mo, Bible yon. Sino sa inyo nakabalita na lumabas na ang bagong iPhone 7? Sino dito bibili? Sino dito bibili ng CKK 7? Ay, ano yan? SKK. Ayan, yun yung afford natin. Pero alam nyo ba, yung iPhone 7, last year, ang uso was, hindi ko dala iPhone 6. Grabe, last year talagang nung lumabas yung iPhone 6, wow, ang tindi. Sino gusto magka-iPhone? Di ba, ayaw nyo? Nakikita ng Lord, yung mga nagtaas ng kamay, magkaka-iPhone. Woo! Last year, sobrang sikat ng iPhone 6. Talagang yung iPhone 6 ang center of attraction ng lahat ng mga mahilig sa gadget. But then this year, they released iPhone 7. And I tell you, ang iPhone 6 luma na. Ang ang iPhone 5, obsolete na. Pero alam niyo ang amazing, tanong niyo ko kung ano. Itong binili kong Bible 3 years ago. How many years ago? 3 years ago, araw-araw may binibigay sa akin bago. Araw-araw may bago. At pag tinitignan ko yung Bible ko, parang never siyang naluluma. Kahit pa merong mga parts ng Bible ko na para bang nakukulong-kuluntoy na, every time I read the Word of God, it's always new. It's always fresh. You want your prayer life to be fresh? Word of God, ang katapat niyan. The Word of God is very powerful. Matthew 24:35, isang patunay na ang Word of God, pag sinama mo sa prayer mo, ay magiging fresh palagi. Ang sabi dito, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. In Tagalog, ang lahat sa mundo mawawala. Ang lahat sa mundo mawawala. Sino dito nakapag-buffet ka na? Vikings. Buffet 101. Ano ba yung mga buffet ngayon? Kabalen. Ano ba mga nakainan yung masarap?
Yaki Mix, Shakey's, Jollibee na lang, Jollibee. Sino nakapag-Jollibee na? Woo! Sino nakapag-Jollibee na? Taas kamay! Woo! Di ba, minsan, no, pag may kinikrave tayong pagkain, parang, lalo kapag may trabaho ka na, kapag may kinikrave kang pagkain, ang bilis mong bumili, yung, ay, nagkikrave ako sa ganito. May kilala akong ganyan eh. Yung magta-text na lang, magchat-chat na lang bigla. Ate, Burger King tayo, ate. Ate, ramen tayo, ate. Itago natin sa pangalang RJ. Mula nung nagkatrabaho sa antakaw niya na, no? But, yung mga pagkain kinikrave natin, once makuha na natin, yes, nag-crave tayo, tagal. Grabe, nakita mo sa commercial. Nakita mo yung burger, ang sarap, juicy. Tapos nung kinain mo na yung burger, nagtagal ba yung feeling nung satisfaction nung pagkain mo ng burger? Did it last? Ilang oras maglalas yung sarap? Actually, minuto lang habang kinakain mo siya. Tapos kapag nalunok mo na, nagpunta ka na sa CR, nalabas mo na siya, nawala na ulit yung satisfaction. But the Word of God, kakaiba siya. Yung effect niya sa buhay mo, hindi lang siya minuto magtatagal. But the effect of the Word of God in your life will never pass away. Will never pass away. Ibig sabihin, kung gusto mo yung panalangin mo maging makapangyarihan at effective, samahan mo ng salita ng Diyos na kailanman hindi kumukupas. Two things na mangyayari sa'yo kapag sinamahan mo ng Word of God ang prayer mo. Number one, you will know God more. You will know God more. Hindi ba mas masarap kausap yung taong kilalang-kilala mo? Meron na ba kayong moments sa buhay ninyo na may kausap kayo, pero napilitan lang kayong kausapin siya kasi siya lang yung katabi nyo, tapos kikilalanin mo pa siya. Kunyari, first day of class, ay, ano name mo? Saan ka nakatira? Ano bang susunod kang tatanong? Ilan eraser mo? Bumili ka ba ng bagong notebook? Nag-toothbrush ka pa kanina? Di ba ang hirap kausap nang hindi mo ka-close? Kunyari, mamaya, kukunin kita, tapos papakausap ko sa inyo, hindi mo kakilala. Ano pag-uusapan nyo? Di ba, may ilang pa nga kayo, lalo kapag yung kausap mo, crush mo pa, ano name mo? Di ba, may ilang ka pa nga eh. Pero ang sarap kausap nung taong ka-close mo. Minsan nga, hindi pa kayo nagsasalita, gets nyo na yung pinag-uusapan nyo. Yung konting tinginan nyo lang. Tapos sabihin niya, kami ni kuya ko, may ganyan kaming magic. Magtitinginan lang kami, tapos meron na, alam na namin yung ibig sabihin. And it feels good nung pag sa bahay, magkakausap kami, magkakapamilya. Ang sarap ng kwentuhan namin kasi close kami. Mayaman yung pag-uusap namin. Kapatid, baka hindi mo na-enjoy yung prayer life mo kasi hindi mo kilala si Lord. Kasi hindi ka confident makipag-usap sa Kanya kasi hindi mo siya masyadong kilala. At Ate Isa, Pastorita, paano ko ba siya makikilala? Word of God. Word of God. Napakarami ditong verses na magpapakilala sa iyo ang Diyos in a mighty way. Number 2, na mangyayari sa iyo kapag sinamahan mo ng Word ang prayer mo. You will know what to pray for. You will know what to pray for. Yun bang alam mong may pinanghahawakan kang word, kaya matapang kang manalangin? Sino dito, meron kang mga magulang na alam mo yung bonus nila o alam mo yung araw ng sahod nila? Sino dito kabisado mo yung araw ng sahod ng magulang mo? O kaya yung cell leader mo, alam mo kapag bagong sahod siya. Tapos, ang kapal ng mukha mo, kapag bagong sahod si cell leader, kasi alam mong kakakinsenas lang, ang daling sabihin na, Ate, baka naman. Kuya, baka naman. O kaya may nag-testimony dito sa unahan. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi minatanggap po akong malaking blessing. Asahan mo, pagbaba mo sa stage, bubulungan ka na ng mga katabi mo, blow out naman dyan. Blow out naman. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Kasi alam nila na may pera ka. Alam nila na meron silang pagkukuhanan sa'yo. Alam nilang may source ka. And so when you pray, you will be more confident when you know what to pray for.
Ano mga papanalangin mo? Magiging confident kang manalangin sa healing, kagalingan, kasi nabasa mo sa Bible, nagpapagaling pala si Lord. Magiging confident kang manalangin para mabuo yung pamilya mo, although parang imposible na. But you will be confident. Why? Because you know, nabasa mo sa Bible na si Lord, yung dagat, hinati niya. Para makadaan yung mga Israelites, para maging ligtas sila. And so you know, yung problema mo sa pamilya mo, kaya din niyang solusyonan. Nabasa mo pa sa Bible, there's a story in the Bible. Meron isang prophet, meron siyang mga kalaban. Tapos, konti lang sila. Ano sila, talagang dehado. Tapos nag-pray siya. Sabi niya, Lord, parang matatalo yata kami rito. And then, binuksan ng Lord yung spiritual eyes niya. Pagdilat niya ng mata niya, nakita niya hanggang bundok. Marami palang kabayo, maraming chariots. And there were millions and thousands of angel armies na backup pala nila. Hindi nakikita ng mata nila. Si Lord lang ang nakakakita. And though when they saw it, when He saw it, naging matapang sila at natalo nila yung kalaban. So kapag alam mo yung mga storyang tulad nito, magiging matapang kang manalangin. Ay Lord, dati nakita ko Lord, nabasa ko Lord na yung widow, nag-provide ka ng pagkain para sa kanila. So Lord, nananalangin ako ngayon. Confident po ako dahil sinabi sa salita mo, ikaw ang nagpro-provide. So I pray for my family. There will be provision for our family. Alam ko kasi Lord meron akong pinanghahawakan. Ang mahirap, hindi natin alam ipapanalangin natin kasi wala tayong pinanghahawakang word. Nakwento ko po sa inyo kanina, meron akong pinagpe-pray ngayon na for me to be healed sa aking gastric problem. Pero every time I pray, nasasambit ng bibig ko, Lord, you said in your word, by your stripes, I am healed. And so I declare in Jesus' name, I am healed. Mahirap kapag hindi ko alam yung verse na yun. Wala akong panghahawakan, wala akong panghuhugutan. But, because I know that verse, meron akong pinaghuhugutan, matapang akong nananalangin, kasi alam ko, nangyari na in the past, alam ko, gagawin din ni Lord ngayon. And kinanta natin kanina, do it again, Jesus. Paano mo makakanta yung do it again kung hindi mo alam yung mga ginawa ni Lord in the past? Paano mo makakanta yun kung hindi mo naman kilala si Lord, hindi mo alam yung mga kaya niyang gawin? But because we have the Bible, we can know God more. We know what to pray for. Mas magiging powerful ang prayer natin. That's why you will hear, no? Meron kayong mga maririnig na mga nagpe-pray. Ganito yung prayer nila. Lord, you said in your word, blah, 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 blah. Lord, you said in your word, ask and it will be given me. So I ask right now, Lord, increase sa sahod ko. Lord, you said in your word, you are the God who heals broken heart. Lord, broken-hearted ako ngayon. Hindi niya ako pinansin. Bawal pa yan sa mga radicals. But Lord, heal my heart right now because you said in your word, malapit ka sa mga broken-hearted. Wala ka bang tatay? Wala kang ama? Wala kang nakagisnang ama? Do you know that the Bible says that God is close to the fatherless? So you could pray to God, Lord, you said in your word, nabasa ko sa salita mo, you are close to people like me na walang tatay. And so I pray right now that you would be close to me, God. That you would be close to me, Lord. How many of you meron kang paboritong Bible verse? Alam niyo ba yung mga Bible verse, you can turn it into prayer. You can turn your favorite Bible verses into prayer. Pero ang sikreto, let's love the Word of God. Every day. Alam niyo ba, itong pinakamayamang possession natin. Kung may Bible ka, mayaman ka. Kung wala kang Bible, napakalaki ng kulang sa'yo. And good news, meron na tayong pwede i-download ngayon na mga Bible sa ating cellphone. So please, we encourage you. You want your prayer life to level up? Araw-araw po nating basahin ang salita ng Diyos. Sino dito nag-devotion ka this morning? And dahil nag-devotion ka this morning, prepared yung heart mo sa prayer today. At nung nag-pray ka, alam mo yung pinaghuhugutan mo kasi sinabi doon sa salitang binasa mo, God did not come to be served but to serve. Tapos ikaw magsaserve ka today, you are energized. No, meron kang bala. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kamusta devotional life mo? Bibigyan ko po kayo ng mga patunay
mga Bible verses kung saan may establish natin na si Lord talaga ang tumutugon sa panalangin na pwede natin tong gawing mga words natin, word na declaration natin. 1 John 5:14. Ang sabi po dito, this will be the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Jeremiah 29 verse 12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Wow. Job 22:27, you will pray to Him, and He will hear you, and you will fulfill your vows. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. It will be yours. Sino dito may pinalangin ka kanina, may tinaas kang kamay kanina? Ang sabi sa Bible, it will be yours. And today, I declare it is yours. Whatever it is, prayer item mo, it is already yours. Number 2, open ears. Sino po dito ang may tenga? Taas kamay ng mga may tenga. Mga naglilinis ng tenga. Ay, sabi niya, ay, hindi ako yun. Okay. Mayroon ako sa magandang nabasa. Sabi ni Andrew Murray. Somebody say Murray. Yun yung pangalan niya. Andrew Murray. Ito yung kabaliktaran ng mahal. Murray. Corny. Okay. Okay. Ang sabi niya, prayer is not monologue, but dialogue. God's voice in response to mine is its most essential part. Ang ganda po niyan. Prayer is not monologue, but dialogue. God's voice in response to mine is its most essential part. Sometimes, no, meron po tayong wrong mindset about prayer. What is our wrong mindset? Our wrong mindset is, kapag nagpe-pray tayo, ito yung time na pakikinggan lang tayo ni Lord ng pakikinggan. Na para bang nakaganon sa atin si Lord. Ay, magpe-pray na yung anak ko. Pakikinggan ko na yung mga kahilingan niya. Number 1, ayun yung hiling niya. Number 2, ayun. Tapos mag-e-end na ng prayer mo, in Jesus' name, Amen. Tapos aalis na si Lord. Aminin po natin sa hindi, ganun yung ginagawa natin. When we pray, we talk and talk and talk and talk and talk. We fail to listen. At ang sabi ni Andrew Murray, ang panalangin daw ay hindi monologue. Ano yung monologue? Yung nagsiskit pero mag-isa lang siya. Oh, giliw ko! Ibibigay sa'yo langit at lupa. Paano? Alam gayats niya? Yung ganon, yung kinakausap niya yung sarili niya. Pero ang prayer daw, dialogue. Merong sagutang nagaganap. Meron po akong example sa inyo para mas maintindihan natin. Kailangan ko na isang volunteer. Isa lang. Any volunteer? Matapang. Walang matapang? Any volunteer? Dahil walang volunteer, magtatawag na lang ako. Ate Cheche. Si Ate Cheche na lang. Okay. Ate Cheche, kuha ka ng mic. Kuha ka ng mic, Ate Cheche. Dito. Yan. Ganito yung prayer ng isang taong hindi willing makinig kay Lord. For example, si Ate Cheche si Lord. Tapos ako, yung disciple na nagpe-pray. May mga tatanong ako sa'yo, tapos mag-respond ka. Ha, Ate Cheche? Normal conversation lang. Saan ka nag-work ngayon? Ako kasi gusto ko, pag nag-work ka, doon ka mag-work sa Makati. Anong mga places na gusto mong marating? Ako kasi, gusto kong marating kapag Korea, Japan. Sagutin mo. Italy, gusto ko rin marating yan. France. Pati ka sumasagot. Sumagot ka naman. Gusto ko rin marating America, South America. Ano ba? Pati ka sumasagot. Europe. Sige, may tanong pa ako sa'yo. Ate Cheche, ano bang ideal man mo? Ako kasi ang ideal man ko para sa'yo, ganito, ganyan. Nagigets niya? Thank you so much, Ate Cheche. Pero Ate Cheche, anong dream place mo mapuntahan? Korea. Pag-pray natin si Ate Cheche ngayon. Lord, in Jesus' name, we pray, Lord God, very soon, makarating po si Ate Cheche sa Korea, Lord, na sagot mo lahat, may enjoy niya po, in Jesus' name. Amen. Dahil
matapang ka. Nagets niyo yung ano ko, yung illustration ko? Sometimes, most of the time, we say to God, Lord, sagutin mo naman yung panalangin ko. Pero pag nagpe-pray ka, puro ikaw lang nagsasalita. Hindi mo hinahayaang magsalita si Lord. Ang sabi dito sa tingnan natin na isang portion sa Bible kung saan si Lord kumausap siya ng isang tao. In 1 Samuel, open your Bibles please to 1 Samuel chapter 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" May isang story dito, may isang bata na natutulog siya, may narinig siyang boses, "Samuel, Samuel." Tapos gumising siya. Kinausap niya yung kasama niya, si Eli. Sabi niya, Sir Eli, bakit po ako tinatawag?" At ang sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Actually, natutulog nga ako eh. Go back to your sleep. I'm not calling you." And then natulog silang muli. And then narinig ulit yung tinig. "Samuel, Samuel." Gumising ulit siya. Sabi niya, "Eli, tinatawag mo talaga ako. Naririnig ko mismo. You were calling me, so right now, andito ako sa harapan mo, bakit mo ako tinatawag?" And ang sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Matulog kang muli." The third time, it happened again. "Samuel, Samuel." At ang sinabi niya, "Narinig ko talaga, Sir Eli. Naririnig ko yung boses. May boses tumatawag sa akin." And ang sabi ni Eli, "Go back to your sleep. It must be God talking to you." At pag narinig mong muli ang tinig na yan, ang isagot mo, "Speak, Lord, for your servant is listening." May question ako sa bawat isa po sa atin. Sino po sa atin dito ang meron kang prayer life na during your prayer time, nakikinig ka lang kay Lord? Most of us are guilty that when we pray, we do all the talking and we never listen back to God's response. Meron isang napakagandang example ng isang prayer na willing makinig sa Panginoon. That is Jesus. We will remember in Luke 22:40-44. At this point, ito po yung panahon na nanalangin si Jesus dahil siya ay malapit na pong ipako sa krus, malapit nang mamatay para sa sanlibutan. Siya po ang sumagip sa ating mga kasalanan. And then, sa panalangin niya, ang sinabi niya, Lord, basahin po natin. Sa verse 42, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." Napakagandang prayer po yan. Sa tingin niyo po, during this time, madali bang sabihin, "Not my will, but yours be done"? Sa tingin ko po, personally, napakahirap sabihin. Bakit mahirap sabihin yon? Kasi alam mo, mamamatay ka. Tapos sasabihin mo sa prayer mo, "Lord, not my will, but yours be done." Actually, pag tayo nga po ay may sakit, anong panalangin natin? Di ba hindi natin pinapanalangin na, "Lord, kunin mo na ako"? Hindi, ang panalangin mo, "Lord, gumaling po sana ako. Lord, gumaling po sana ako." Because, let's face it, we fear the point of death. But during this time, ang panalangin ni Jesus, Lord, sinabi niya sa Ama, "Ama, napakabigat nitong pagdadaanan ko.
Pero Ama, ang will mo ang masunod, hindi ang gusto ko. Kung ano ang nais mo siyang matupad, hindi ang nais ko. So when we pray, dapat ho pala, ang naisin ng Diyos ang gustuhin natin at hindi ang naisin natin. Because sometimes we look at God and see God as parang machine na lang si Lord na, Lord, itong gusto ko, dapat matupad to, Lord. Pag hindi to natupad, naku, baka hindi na ako maniwala sa susunod. Ay, Lord, ito mga panalangin ko, list, ito pag gusto ko, pak. At we fail to listen, Lord. Ano nga ba yung gusto mo para sa akin? What do you want for me? Nasabi na ba natin yung mga kataga kay Lord na, Lord, not my will, but yours be done. Let your will be done in my life. Sino dito, honestly, meron kang pinagdadaanan ngayon sa buhay mo? Taas kamay. Thank you, Kuya. Meron kang problemang kinakaharap. Ako rin po, siguro lahat tayo. Pag nananalangin po pala tayo, isang natutunan ko, nakabukas yung tenga natin sa tinig ng Diyos. At when we pray, Lord, meron po akong pinagdaraanan ngayon. Napakatindi po, Lord. But Lord, if this is your will, para mas mahubog ako, let your will be done in my life. I surrender my will to your will. At makikinig po ako sa tinig ninyo. If there is one thing na napakasarap pong mangyari sa buhay natin, that is for us to hear the voice of God. Meron po ba kayong moment sa buhay ninyo, natutulog kayo, tapos nagising kayo ng madaling araw, kasi may napanaginipan kayong kakilala nyo, tapos may nangyaring masama sa panaginip? May mga nagtatanong po sa akin, anong gagawin mo pag ganun, ate? May napanaginipan ako, kaibigan ko, tapos sa panaginip ko na-aksidente siya. Tapos nagising ka madaling araw. Anong gagawin mo? Iyak ka ba? Ay, ganun pala mangyayari sa kanya. Naku. You know, I believe moments like that, pag may napanaginipan kang masama sa mga kakilala mo, tapos nagising ka, it is God waking you up. Sinasabi sa iyo ng Lord, ipanalangin mo yung taong to. Are we sensitive enough with the voice of God? Has there been a moment in your life, normal na araw lang, and then God reminded you of something, pak, may naalala kang bigla. Tapos, pinag-pray mo yun. Pinag-pray mo yung item na yun. May moment ba na ganun sa buhay mo? Maganda maranasan po natin yung mga ganong moment. Kasi ang pananalangin ho, hindi lang siya yung tayo yung nagsasalita. Pero ang pananalangin, any part of the day, bukas yung tenga mo. Pag kinausap ka ng Lord, tinawag ka Samuel. Pag tinawag ka Vanessa. Pag pray mo siya. Pag tinawag ka Axel. Nasa school ka, Lord. Nasa school ako, magpe-pray ako. Oo. Mag-pray ka. Mag-pray ka. Sometimes nakakalungkot, we are deaf when it comes to God's voice. Bingin na tayo. Naririnig natin lahat ng ibang tinig, pero tinig ng Diyos, hindi na natin naririnig. In-exercise ko po ito kahapon. As I was preparing, the other day, as I was preparing for my message, I was praying, salita ako ng salita, pray ako ng pray. And then God led me to a quiet time, literal quiet time, literal na tahimik na panahon, na nakapikit lang ho ako. Sinasabi lang ng isip at puso ko, Lord, magsalita po kayo. This time, gusto kitang marinig. What do you want me to do? What do you want me to say? What do you want me to preach? Where do you want me to go? Ano, Lord, yung gagawin ko sa buhay ko? Today, we will exercise that. We will close our eyes right now. Sarado natin yung mga mata natin. And we will just listen to God today. For about 1 minute, with just the organs playing, think about God, and just say to God, utter a short prayer, at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nakikinig po ako, magsalita po kayo.
some of you, as your eyes are closed, God is telling you, anak, I love you. I just love you so much. Mahal kita, anak. Meron kang mga nagawang mali, mga nakaraang linggo, but right now, I assure you of my love. God is telling you, I love you. I love you still. I love you yesterday. I love you today. And I will love you tomorrow. To some of you, God is telling you, anak, I'm glad you're here. Masaya akong nandirito ka sa oras na to. To some of you, God is telling you, anak, yes, I am providing for you. Do not worry. I will provide for you. To some of you, God is telling you, anak, do not worry about your family. I am going to save them. Yes, I am going to save them. To some of you, meron kang gagawin this week, something new. And God is telling you, anak, don't be afraid. I am going to be with you. I will just be with you. I will be with you. Amen. Lord God, right now, we come to you, Lord, not to ask anything from you. Pero lumalapit po kami sa inyo ngayon. Hinihiling. Nakausapin niyo po kami araw-araw. Nawa, ang mga tenga po namin maging bukas sa tinig mo. At every time you call on us, we will answer. Every time you call on us, we will respond. And Lord, I pray, ang tenga po ng inyong mga anak ay magiging bukas sa anumang pong bagay na gusto niyo pong ituro sa amin. As we say, every time we pray, not as we will, but let your will be done in our lives. Lord, make our prayer lives powerful, effective, and meaningful from this day forward. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. I encourage every one of us, no, as we go back to our houses. Sarap, di ba? Ang sarap na tayo naman pala yung nakikinig kay Lord. When you go back, no, tomorrow, when you do your devotion, spend some minutes just listening to God. Tahimik ka lang, sabihin mo lang kay Lord, Lord, speak to me. Speak to me. Kausapin niyo po ako. And right now, I'd like to talk and speak to our first-timers. Sa amin po mga bisita, pwede po ba kayong kumaway? Mga bisita po namin. Praise God. Palakpakan po natin sila. Meron po akong simpleng mensahe at hamon sa ating pong mga bisita. Ang tawag po dito ay ABCs of a good life. You know, I truly believe, naniniwala po ako, lahat tayo gusto natin ng magandang buhay. Ayaw natin ng buhay na mahirap, nagpipighati. But every one of us desire a good life. And meron po tayong 3 bagay para sa magandang buhay. Napakasimple po. As easy as ABC. Letter A, admit you sinned against God. In Tagalog po, aminin po natin na tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ang sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat daw po ng tao ay nagkasala laban sa Diyos. At ang sabi rin po sa Biblia, ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. And actually po, ang lahat ng paghihirap natin sa mundo ay nag-ugat sa mga kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Letter B, believe God loves you and Jesus died for you. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Matapos mong aminin, i-admit na ikaw ay makasalanan, paniwalaan mo na si Jesus 2,000 years ago, ipinako sa krus ng Kalbaryo at doon sinagip ka niya sa iyong mga kasalanan. Yung mga kapatawaran na dapat ay sa'yo, napunta na sa Kanya. And letter C, confess Jesus as your Lord and your Savior. Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapag kinonfess daw, sinambit ng iyong bibig na si Jesus ang Diyos ng iyong buhay, ikaw ay maliligtas. Napakabuti po ng Diyos. Hindi na tayo kailangan dumaan sa paghihirap. Simple lang, maniniwala at isasambit ng iyong bibig.
And right now, I'd like to challenge you. We're done with the ABCs, admit, believe, and confess. Ang pinaka-ending po niyan, inaanyayahan ko po kayo na imbitahan ng ating Panginoong Jesus sa ating puso. Accept Him in your life. John 1:12 says, "Yet to all who receive Him, they will have the right to be called the children of God." Magiging anak ng Diyos ang mga taong maniniwala sa Panginoong Jesus at tatanggap sa Kanya. Pagbilang ko po ng 3, ililid ko po ang ating mga bisita sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap kay Jesus sa kanilang mga buhay. The ABCs of a good life. As I count 1 to 3, you will simply raise your hand. Tutulungan kitang manalangin. 1, 2, and 3. Praise God for your lives. Praise God for your lives. Nakikita po kayo ng Diyos. Praise God for your lives, mga kuya. Praise God. Praise God for your life. Ate, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Isa pong huling request sa ating mga bisita. Pwede po ba kayong lumapit dito sa unahan para po mas matulungan ko po kayo sa panalangin ng pagtanggap? Palakpakan po natin sila. Let us encourage our brethren. Sige po, lapit po kayo sa unahan. Wow. Praise God. Praise God. Harap po tayo dito, harap po tayo sa... And we will pray. Sasamahan ko po kayong manalangin. Praise God. Amen. Sige po. Ang gagawin lamang po ng bawat isa sa atin, susundan niyo lang po ako. Although sinusundan niyo po ako, gawin niyo po ito na panalangin na talagang galing po sa inyong puso. And I wanna tell you, I wanna repeat it. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. God loves you so much. Sige po, Offer Christ Church, why don't you raise your hands sa kanila towards them. Pray for them as they do this prayer. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa hapong ito. Salamat po sa pag-ibig mo para sa akin. Sa oras pong ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa sa aking buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari po kayo sa aking puso ngayon at magpakailan paman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan po natin si Lord.